Series of proclamations behind closed doors that includes a sweeping travel ban on 12 countries. Here in New York, tourism is also being hit big time, once again driven by negative sentiment toward the USA. Nakasanayan na nating marinig ang Amerika bilang pangarap na bansa. Nandyan ang New York, Hollywood, Las Vegas. Mga lugar na madalas natin makita sa pelikula o balita at tila ba laging puno ng turista. Pero ngayong 2025 ay may kakaiba. Parang unti-unti nang nawawala ang kinang ng Amerika bilang top destination. Bakit nga ba biglang umiiwas ang mga turista sa US? Ayon sa mga ulat, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga dumarating na turista sa Amerika mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula Canada, Mexico, Western Europe, Central at South Asia, pati South America. Halos lahat ay nagpakita ng pagbagsak ng travel papunta sa US. At hindi lang ito basta ilang porsyento. Double digits ang binaba ng mga biyahe. Kung dati, masaya at puno ng tao ang mga international flights papunta sa Amerika, ngayon ay may mga eroplano na halos bakante. Isipin mo, may mga pasahero na nagpo-post online ng mga larawan na sila lang halos ang laman ng buong flight. Isa na rito si Shauna Masinil na bumiyahe mula London papuntang Chicago. Kwento niya, wala raw tao sa paligid niya sa eroplano. Sobrang tahimik at parang siya lang ang pasahero. Nakakagulat ba? Oo, pero may mga dahilan kung bakit nangyayari ito. Ayon sa datos ng US Travel Association nitong Abril, malaking porsyento ng international visits ang nawala. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang bumababang tiwala ng mga dayuhan sa sistema ng Amerika. Marami ang nagrereklamo sa immigration process na mahahabang pila, masiselang tanong, at paminsan nakakaranas pa ng racial profiling. Hindi lang mga turista ang apektado, pati mga estudyante at profesional ay tinatanggihan sa visa o nade-delay ang pagpasok. May mga kwento ng mga taong handa na sanang bumiyahe para sa pag-aaral o trabaho pero biglang hindi pinayagan. Yung iba, kinailangan pang sumailalim sa matagal na interview at masinsinang tanungan na tila ba hindi welcome. Isipin mo na lang, kung ikaw ay pupunta sa isang lugar para magbakasyon, gugustuhin mo bang maramdaman na hindi ka welcome? Dahil dito, marami ang naghahanap na lang ng ibang destinasyon. Bakit pa nga ba pipilitin ang isang lugar kung may mas magaan at mas welcoming namang bansa tulad ng Japan, South Korea o Europe? Kaya ngayon tila napipilitan si Pangulong Donald Trump na humingi ng tulong. Sa tono ng mga pahayag niya, parang nagsusumamo siya na sana'y bumalik na ang mga turista sa Amerika. Isang bagay na hindi natin madalas marinig mula sa kanya noon, lalo na't kilala siya sa pagiging matapang at diretso magsalita. Sa Germany naman, ilang estudyante at ordinaryong mamamayan ang nadetayin sa airport kahit kumpleto na ang kanilang mga dokumento. Sa sobrang dami ng reklamo, napilitan ang gobyerno nila na i-update ang kanilang travel advisory. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi mismo ng German Foreign Ministry na kahit may visa ka, hindi na ito sapat na garantiya na makakapasok ka sa Amerika. Kung ikaw ang nasa sitwasyong yan, hindi mo ba rin maiisip na baka hindi na safe bumiyahe papunta ron? Sa Japan, gumugulong na rin ang mga ulat mula sa NHK, ang kanilang national broadcaster. Ilang engineers at turista raw ang pinaghintay ng ilang oras sa airport. Bukod sa hassle, nakakabahala na rin ito lalo na kung ang biyahe mo ay may kinalaman sa trabaho o edukasyon. Lahat ng plano nauudlot. Sa Australia naman, may sariling aksyon na rin ang kanilang gobyerno. Ang Smart Traveler, isang opisyal na serbisyo para sa travel advice, ay naglabas ng mga paalala tungkol sa hindi pantay-pantay na seguridad sa mga paliparan sa US. May mga pagkakataong masyadong istrikto ang pag-inspeksyon at hindi pare-pareho ang treatment sa mga pasahero. Dahil dito, iniulat ng Flight Center, ang pinakamalaking travel agency sa Australia, na bumaba ng 16% ang bookings papuntang Amerika. Samantalang ang mga destinasyon tulad ng Japan at New Zealand, mas dumami pa ang mga gustong bumisita. Sa social media, dumarami ang mga nagkukwento ng hindi kanais-nais na karanasan. Isang babae ang nagsabing tinanong siya ng officer at pagkatapos ay siya at ang kanyang ina ay dinala sa isang kwarto. Matagal silang pinaghintay. Pinauwi ang kanyang ina pero siya ay naiwan para sa mas mahigpit na interogasyon.
Umabot daw ito ng halos 5 oras bago siya dinala sa Federal Detention Center. Grabe, di ba? Ang inaasahan mong magandang simula ng bakasyon ay nauwi pa sa kaba at pagod. Isang viral na article rin mula sa news.com.au ang naglabas ng detalye kung paano ang ilang pasahero ay pinilit i-unlock ang kanilang cellphone. Kapag sila'y tumanggi, may bantang pwede silang paalisin agad. Hindi ba't nakakabigla ito? Dati, ang pagbiyahe papuntang Amerika ay parang reward. Ngayon parang parusa na. Pero ang tanong, bakit ganito? Hindi lang ito simpleng issue ng tourism. Nakasalalay dito ang imahe at dangal ng isang bansa. Dati, ang Amerika ay simbolo ng kalayaan at pag-asa. Sa ngayon, marami na ang nakakaramdam ng kaba, discrimination at kawalan ng respeto sa mga bisita. Pati sa Canada, ramdam na rin ang pagbabago. Ayon sa Forbes, nitong Abril, bumaba ng halos 20% ang air travel mula Canada papuntang US. At ang land border crossings, lagpas 35% ang ibinaba. Sa mga balita at forums, makikita mo na ang daming Canadians na nagkakaisang magsabi, iwas muna sa Amerika. Ang iba nga, kanselado na ang trip to Florida at bumili na lang ng property sa Portugal o Mexico. Kasi doon mas ligtas, mas welcoming at mas consistent ang experience. Hindi naman sa hindi na gusto ng mundo ang Amerika. Sa totoo lang kahit paano, marami pa ring humahanga sa kultura nila, sa music, sa movies, sa teknolohiya. Pero ngayong 2025, hindi na sapat ang paghanga lang. Ngayon, ang importante sa mga turista ay respeto, kaligtasan at maayos na pagtrato. Lalo na kung gumagastos ka ng malaki para lang magbakasyon, natural lang naman na gusto mong siguradong magiging magaan at ligtas ang experience mo. Tingnan mo sa France. Isang sikat na pahayagan na tinatawag na Le Mans ang naglabas ng headline na nagsasabing tila nawala na ang dating romantic image ng Amerika. Dati parang pelikula ang pagpunta ron. Ngayon, parang horror na. Ang mga travel agency sa France ay nakakaranas ng double-digit na pagbaba sa bookings papuntang US. Imbes na New York o Los Angeles ang piliin, mas gusto na ng mga turista ang Spain, Greece o kahit Quebec. Nakakalungkot pero totoo. At mas grabe pa, higit 70% ng mga French citizens ngayon ay may negatibong pananaw tungkol sa leadership ng US. Hindi na raw ito kasing aliw at kasing tiwala tulad ng dati. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit pinipili ng maraming turista na laktawan muna ang Amerika sa travel plans nila. Pero posible pa bang maayos ito? Oo naman. Hindi pa huli ang lahat. Pero hindi rin ito magagawa ng simpleng billboard o online ad lamang na may catchy slogan. Ang kailangan nila ay tunay na pagbabago. Dapat ayusin nila ang border policies, bigyan ng training ang mga immigration officer para mas maging sensitibo sa kultura ng mga dayuhan at palalimin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga embahada. Kasi ang turismo ay hindi lang pera. Isa rin itong paraan ng pagkakaintindihan ng mga kultura. Isa itong paraan para ikwento mo ang isang bansa kahit hindi mo pa siya napupuntahan. Kapag hindi na pumupunta ang mga tao, hindi lang kita ang nawawala kundi nawawala rin ang tiwala, ang koneksyon at ang relasyon ng bansa sa ibang bahagi ng mundo. Kung gusto talagang ibalik ng Amerika ang dating kinang nito, hindi lang dapat ayusin ang mga airport at kalsada. Kailangan rin nilang ayusin ang kanilang imahe. At baka dapat din nilang simulan ito sa pakikiramdam. Sa pag-unawa na ang bawat traveler ay may sariling kwento, bawat passport ay may bigat, at bawat isa ay dapat igalang. Ikaw, anong palagay mo? Amerika pa ba ang dream destination mo? O mas pipiliin mo na ring bumiyahe kung saan mo mas ramdam na welcome ka? I-share mo sa comments below ang thoughts mo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.